ETV Network, Philippines. Give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Pinagpapatuloy po natin ang ating seryeng I Believe. Noong nakaraang panayam ay tinalakay po natin yung sinasabi ng ating pananampalataya, siya'y umakyat sa langit at naluluklok sa kanang kamay ng Amang makapangyarihan sa lahat. Ngayon naman po, ating tatalakayin yung kasunod. Mula doon, siya'y darating na muli upang hukuman ang mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ito po ang ating paksa, ang pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa upang hukuman ang lahat. Last time on Bishop's Move. Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Pakinggan po natin yung sinasabi sa atin ni San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ikalimang kabanata. Sabi niya, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil." Tayo po ay haharap sa hukuman ni Kristo. Upang sa ganon, ang bawat isa ay makatanggap ng kanyang dapat tanggapin ayon sa kanyang ginawa habang siya'y nabubuhay, maging mabuti man o masama. Huhukuman tayo ayon sa ating ginawa. Dito po sa lupa, alam niyo, marami tayong naitatago na mga masamang hindi naibubulgar sa dyaryo o sa ating mga pinakamamahal sa buhay. At alam nyo, pagharap natin kay Kristo, hindi na siya kinakailangan magsalita. Maliwanag na maliwanag ang katotohanan. Ganito po yun eh. Kung gusto ninyong mabigyan ko kayo ng isang example, palagay nyo, mayroong isang lalaking nangangaliwa sa kanyang misis. Napakagaling magsinungaling, napakagaling mambola. Pero isang araw, habang nasa sa dilim sila ng kanyang kalaguyo at mayroong ginagawa na hindi dapat gawin, biglang nagsindi ang ilaw. At pagsindi ng ilaw na ganyan, nandoon sa kanyang harapan ang kanyang misis na kanyang pinagsisinungalingan. Ay nako, hindi na siya kailangan sabihan ng misis, sinungaling ka, kundi maliwanag na maliwanag, siya na mismo ang kikilala na talaga palang nagsinungaling siya. At sa oras na yon, pwede siyang humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Ngayon, Hari Noah ay makilala natin habang tayo po ay naririto pa sa mundong ito. Hari Noah, alalahanin natin ang sinabi ni Kristong, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung mawala naman ang kanyang kaluluwa. O anong ipagpapalit ng isang tao para sa kanyang kaluluwa? What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. At marami mga tao ay nadadala sa libingan ang kanilang mga lihim, mga sikreto sa buhay, maging mabuti man o masama. At ito po ay pinagsisikapan natin na maitago. Ngunit kay Kristo, wala pong naitatago.
Yung sinasabi ni San Juan, he knew what was in man. Totoo po yan. Nakikita po niya kung ano ang nasa sa kalooban natin. Bagamat naililihim natin ito sa tao, sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin ito maililihim. Kanya isipin po ninyo yan at isipin ninyo, tatanggap ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kung ang ginawa ay mabuti, tatanggap ng gantimpala. Kung ang ginawa ay masama, tatanggap ng kaparusahan. Pero, pakinggan po ninyo ito. Sasabihin marahil ninyo, hindi ba sinabi ni Kristo, the Son of Man did not come into the world to judge the world. Hindi upang hatulan na maparusahan ang mundo. Kaya siya naparito. But that the world might have life through Him. Totoo po yun. Si Kristo po, sa totoo lang, ang kanyang gagawing paghukom ay hindi naman sasabihin sa ating, masama ka, alis ka dyan. Masama ka, punta ka sa impyerno. Masama ka, ikaw ay paparusahan ng parusang magpasawalang hanggan. Hindi po ganun. Tayo po, alam nyo, ay hinuhukuman na natin ang ating sarili. Habang pong tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Ang atin pong reaksyon kay Kristo at sa kanyang salita, yan po ang magiging batayan ng ating kahatulan. For God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its Savior. Those who believe in the Son are not judged. But those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son. Tandaan natin na ang ating Panginoon, gusto man tayong iligtas, hindi tayo maliligtas kung ayaw nating maligtas. Siya po'y naparito upang tayo bigyan ng buhay. At ang buhay na yan, halok-alok sa atin hanggang sa huling sandali. Ngunit mga minamahal na kapatid, ang Panginoon ay maaari lang mag-alok ng buhay. Hindi pwedeng ipilit ang kanyang buhay. Lahat ng pagmamahal ay ganyan. Pwede mo lang maialok ang pagmamahal. Hindi mo pwedeng ipilit. Pag pinilit mo ang pagmamahal, hindi na po pagmamahal yun, rape na yun. At ang Panginoon, aakitin tayo. Liligawan tayo. Oo, gagawin ang lahat para tayo maging Kanya. Isang bagay hindi niya gagawin. Hindi niya tayo pipilitin. Kanya, sabi po ng ating Panginoon, mababasa po ninyo ito sa Ebanghelyo. Halimbawa, sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, 12 kabanata, sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga panglalait ay mapatatawad. Lahat ng kasalanan, mapatatawad. Pwera lang ang panglalait laban sa Espiritu Santo. Every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Ano ba yung panglalait laban sa Espiritu Santo? Yun po yung pagmamatigas. Pagmamatigas. Laban sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos, iaalok sa iyong kanyang biyaya. Ang Diyos, aakitin ka. Ngunit kapag kasinaran mo ang iyong puso at tinanggihan mo ang pagmamahal ng Diyos, pinatigas mo ang iyong puso, hindi ka makatatanggap ng kapatawaran. Hindi sapagkat ayaw magpatawad ng Diyos, kundi sapagkat ayaw mong tanggapin ang kanyang pagpapatawad. At hinuhukuman mo na rin ang iyong sarili pag nangyari yan. At pag nagmatigas ka hanggang wakas,
walang kapatawaran. Sa wakas, kanya kuminsan po nakakalungkot. Kuminsan makikita ninyo, may mga taong, alam mo na, ginagawa na nilang masama. Marahil korupsyon sa pamahalaan o sa business. Naku, halos huling-huli na sa akto. Pero ako napakagaling ang bola. At sasabihin bang patunayan nyo, meron ba kayong katibayan? Wala akong kasalanan. Mas makasalanan pa kayo kaysa akin. Abay, nako. Pag nagpatuloy po sa pagmamatigas na ganyan, yun po ang delikado. Kanya hari nawa, yung mga taong ganun, ay pakinggan ang panawagan ng Panginoon na laging tumatawag, repent! Magbalik loob kayo. Magbalik loob ka. Nananawagan. Bigyan mo ng siwang ang biyaya ng Panginoon. Yan ang gusto niya. And so Jesus' first teaching according to Mark, Matthew, and Luke is, the time was fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. repent, is translated from the Greek word in the Bible, metanoiain, or metanoia, which means a transformative change of your heart, especially spiritual conversion. Kingdom could also be translated as rule, reign, realm. Gospel means good news. There can be no better news than Jesus' good news. It is too good to be true, but true. Tandaan po ninyo, siya ang hukom sa atin. Pero, believe it or not, wika nga, siya din ang ating abogado naman. Kanya naman, hindi naman po ito para baliwalay natin, mawala tayong tinatawag na takot sa Diyos. Pero, talaga pong napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga ni San Juan sa kanyang unang sulat, 2 kabanata, kung aaminin natin ang ating mga kasalanan, meron tayong abogado, si Kristong matuwid. Abogado po natin. Paano naman tayo hahatulan ni Kristo na maparusahan? Paano niya gugustuhin yun samantalang nag-alay siya ng sariling buhay. Ibinuhos ang kanyang dugo para linisin tayo, para tayo maging kanya. Kaya po, ito po ay napakagandang katotohanan. Sa totoo lang po, minsang sumampalataya kay Kristo at maging kanya, mahirap kang mawala. Ngunit, alam na mo po natin, pwede rin kung magmamatigas ka. Ngunit, minsang natitigan mo siya. Nakukuha si Kristo kahit sa isang salita. Katulad po ng magnanakaw sa krus. Isang Panginoon, alalahanin mo ako. Patawarin mo ako. Makikita po ninyo, ang ating hukom ay siya rin nating abogado na mamamagitan para sa atin. Like the thief, who was crucified with Jesus, and changed. On his last day, Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay tinatawag na mamuhay na matuwid, maging mabuti at mabait dito sa mundong ito. Tandaan natin, si Kristo'y naghahari na. Gusto niyang palaganapin ang kaharian ng kanyang Ama. Pinalalaganap niya sa pamagitan ng kanyang simba. Pinalalaganap niya sa pamagitan natin. Dito sa lupa, gusto niya na maging kasangkapan tayo ng pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Ito po ang misyon natin dito sa mundo. At nakikita po ng Panginoon, hindi man nakikita ng mga tao, hindi man kayo bigyan ng medalya,
Hindi man kayo paluin kung nagkamali kayo. Nakikita po ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Kaya po, dahil sa pagmamahal sa Kanya, hindi lang dahil sa takot, gawin natin ang tama upang matuwa ang ating Panginoon. At lalong-lalo na, alam nyo, ang pinakamagandang batayan ay yung nagagawa natin sa mga mahihirap at mga taong nangangailangan. Ano man ang gawin ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa, tuloy kayo sa kaharian ng aking Ama. Ito po. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. You gave Jesus food. I was thirsty, and ye gave me drink. You loved Jesus in your brethren. I was a stranger, and ye took me in. You gave Jesus shelter. Naked, and ye clothed me. You gave Jesus clothes. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. You gave Jesus your precious time. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee? Or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in? Or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Jesus himself says, in his own words, that he is in his brethren, with you, and in you and me, always. He never leaves you and me, even to the end. This is the reason why we must love one another. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996.
He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.